Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugod siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panunuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panunuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan yan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayaw na ayaw ko po na ako ay nalilate sa misa, pero minsan late ako dahil yung isa sa mga lay ministers na dapat magsiserve sa misa na yon ay nabalitaan kong inatake sa puso. Kaya pinuntahan ko siya sa bahay, malapit lang naman sa parokya, at pinunasan ko siya ng langis. Late ako ng 15 minutes sa misa. At sinabi ko naman sa mga tao kung bakit ako na late sa misa. Ngunit sabi ng ibang nagsisimba, pambihira namang pare yan, inuna pa yung may sakit, kaya pinag-antay tayo sa misa. Humingi ako ng paumanhin, sabi ko, hindi na po mauulit, pangako. Kaya pag kayo po ang may sakit, uunahin ko ang misa bago kayo. Nag-isip-isip sila. Mga minamahal na mga kapatid, may kasabihan, when priorities are clear, decisions are easily made. Kung nahihirapan ka magdesisyon, ibig sabihin, hindi malinaw sa iyo ang iyong prioridad. Pero, magandang itanong, ang prioridad mo ba ay tama? Ang prioridad mo ba ay tama? Marahil, ang prioridad ng sabi nga, ng eskriba, gayon din ng mga naglilingkod sa simbahan, ng araw na iyon,
na kung saan kanilang iniwasan ang may sakit, ang sugatan na pinagnakawan, ay dahil prioridad nila ang maglingkod sa simbahan. Masama ba ang maglingkod sa simbahan? Hindi. Yun ang kanilang prioridad. Kaya inuna nila ang kanilang paglilingkod. Marahil yung Samaritano, hindi natin alam kung ano ang kanyang prioridad, at nang makita niya ang sugatan, yun ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Ano pong ibig kong pagtuunan ng pansin? Ang tanong po kasi ay, ano ang aking gagawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Ano ang aking gagawin? At nagbigay ng halimbawa ang Diyos. Kung inyo pong pinakinggang mabuti, sa iyong opinyon, hindi po ba, ano? Ay, may kanya-kanya tayong opinyon, hindi po ba? Pero magandang pagtunan ng pansin ito. Baka prioridad mo lang ang magsimba, hindi ang makipagkapwa-tao. Baka prioridad mo lang ang mag-serve sa simbahan, hindi ang iyong kapwa-tao. Mga minamahal na mga kapatid, sana po sa araw na ito, masuri natin ang ating mga sarili. Sino ba ang mahal natin? Ang paglilingkod sa simbahan o ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Sayang naman, hindi po ba, no? Ano po ang kapistahan na ating pinaghahandaan? Our Lady of Pilar. At sabi na ng mga matatanda, ang tungtungan ng mahal na Birhen ay siyang nagsisimbolo ng ugnayan ng langit at lupa. The pillar symbolizes the bridge where heaven and earth meet. Pinagdudugsong nito ang langit at lupa. Hindi lang ito tungtungan ng mahal na Birhen. At ano ang nagdudugsong sa langit at lupa? Ang pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa. Mga minamahal na mga kapatid, marami pong bumabatikos noon, lalong-lalo na ng pandemya. Bakit ba tinutulungan na lang ng parokya ang mga street dwellers? Na kung saan, alam naman po ninyo, nung pandemya, walang koleksyon kasi wala namang misa. Bakit kailangan tulungan ninyo yung mga street dwellers? Ano po ang palagi kong sagot? Hindi tayo nagbibigay, hindi dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Hindi tayo nagbibigay dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Kung hindi mo naramdaman na ikaw ay walang-wala, hindi mo maintindihan ang pakiramdam ng walang-wala. Kung hindi mo naintindihan ang pakiramdam ng may sakit at marahil naiwanang nakahandusay sa kalsada, marahil hindi ka tutulong. Hindi ka mag-aabot. Marahil uunahin mo nga mga bagay na kapuri-puri sa mata ng tao. Pero aanuhin mo, mga minamahal na mga kapatid, ang palakpak ng mundo kung sa mata ng Diyos, hindi ka naman kalugod-lugod. Kaya nga, ano po ang meron sa unang pagbasa? Pwede nating takbuhan ang Diyos. Pwede nating iwasan. Pwede tayong magkunwari, katulad ni Jonas, nagtutulog-tulugan dahil ayaw nating pakinggan ang panawagan ng Diyos. Di po ba? Napapansin po ba ninyo ito? Lalong-lalo na yung mga babae, pag kayo'y sumakay sa bus, sumakay kayo sa LRT, yung mga lalaking nakaupo, tulog.
Napansin niyo po ba yon? Tulog. Pero bakit hindi sila lumalampas? Tama ang baba nila palagi kung saang istasyon sila dapat bababa. Ibig sabihin, hindi talaga sila tulog. Nagtutulog-tulugan para hindi pa upuin yung mga buntis, yung matatanda, o yung mga babaeng nakatayo. Di po ba ano? Magandang pagtunan ang pansin nyo. Hindi talaga tulog, kundi nagtutulog-tulugan. Mga minamahal na mga kapatid. Pero pag tinanong kayo, sa anong pamamaraan ninyo gustong kunin kayo ni Lord? Gusto niyo ba na kayo'y kunin ng Diyos habang kayo ay nag-outing? Namatay ka na nalunod? O kaya naman ay nagsimba ka nga, nahulugan ka naman ng scaffolding, patay, di ba? Lindol? Nasunog? Nasagasaan ka ng pison? Sa anong pamamaraan mo gustong kunin ka ni Lord? Ano sagot ng marami? Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Bakit? Para wala nang hirap, hindi po ba? Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Kaya ano ngayon? Sa mga panahon ng misa, may namamatay. Bakit? Kinuha ni Lord habang natutulog. Di po ba? O the answered prayer. Kasi marami sa atin kahit linggo, unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, makalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kaya di na nagising, kinuha na ni Lord. Di po ba Ang yumaong Monsignor Montemayor, nabalitaan ko, dahil matanda na, habang nagpapakomunyo ng lay minister, nakatulog siya sa kanyang upuan. Hindi siya magising ng sakristan mayor. Yung mga tao umalis na nang walang final blessing. At binihiro ko ang yumaong Monsignor. Sabi ko, Monsi, nabalitaan ko, nagalisan daw mga tao sa misa mo Wala pang final blessing, umalis na. Ano sagot sa akin na matanda? Tamoy ang mga taong yan. Pag nagmimisa ako, kita ko naman sa altar, natutulog sila. Iniiwanan ko ba sila? Hindi naman. Bakit nung ako nakatulog, iniwanan nila ako? O nga naman, di po ba, Mga minamahal na mga kapatid, bakit pag tayo ang nakikinabang, masaya tayo? Pero bakit pag ibang nangangailangan, nagtutulog-tulugan tayo, nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan tayo. At lahat nagtatanong, paano kaya makakarating sa langit? My dear friends, my brothers and sisters, it is not enough that we love the service of the Lord and fail to love the Lord of the service. Inuulit ko, it is not enough that we love the service of the Lord but fail to love the Lord of the service. Mahirap yung gusto mo lang maglingkod sa simbahan, pero ang kapwa-tao nakakaligtaan. Nawa po, maintindihan natin na nag-uugnay ng langit at lupa ay ang pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Father, maraming pong salamat. Isang karangalan po para sa amin. Marami po kayong masugid na sumusubaybay, pero kahit kami pong mga pari, meron din po kaming idol. At nabigla si Father kanina dahil maraming makikipag-concelebrate. Sabi namin, buti na lang nagising kami ng maaga at makikipag-concelebrate kami. Pads, muli po, sana po maulit itong pagkakataong ito. Inaamin ko po sa simula ng misa ang aking pag-iisip ay naglalakbay dahil 40 years ago dito ako nangungumpisal. 40 years ago. Ano po?
Nag-aaral po ako sa Adamson noon, pero dito ako nakuumpisal, hindi sa mga pari ng Adamson kasi kilala nila ako. Dito, hindi nila ako kilala. Ano po? At sabi ko nga sa aking sarili kanina, kung meron man akong naiambag sa simbahang ito, mga kasalanan ko lang. Ano po? 40 years ago. Lo and behold, I presided the Eucharist. Baka kahit kasalanan lang maghandog ka. Ano po? At hayaan mong ang Diyos ay suklian ang iyong kababaang loob. Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko, huwag nating kakalimutan, magandang maglingkod sa Diyos. Mahalin ang paglilingkod sa Diyos. Pero ang mas mahalaga ay mahalin mo ang Diyos ng iyong pinaglilingkuran. Sapagkat ang nag-uugnay ng langit at lupa ay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.